Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,431 hanggang 3,435. Umuwi si Tian Honghui, itinatago ang kanyang panloob na kawalang kasiyahan. Pagkarating sa pag-aaral ni Chan Changsheng, tinanong ni Tian Honghui, "Tay, bakit sabik na sabik kang bumalik sa akin?" Nang pumasok si Tian Honghui sa pinto at nakasuot ng amoy ng babaeng pabango, agad na sumimangot si Chan Changsheng. Yung mga ginawa niya sa kumpanya, akala niya nagtatago siya ng husto. Ngunit paano niya napanatili ang kanyang mga mata sa mga mata ng kumpanya? Nagpalit na naman ng pabango si Secretary. "Ikaw ba nagpadala?" Tanong ni Chan Changsheng kay Tian Honghui na may malamig na mukha. Saglit na natigilan si Tian Honghui at sinabing, "Tay, magnegosyo na tayo. Pumikit ako sa mga ginagawa mo sa kumpanya, pero hindi ibig sabihin na wala na talaga akong alam. Sa huling pagkakataon, binabalaan kita, huwag kang magulo sa kumpanya. Ito ang nagawa ko na. Kung wala kang kakayahang pahusayin ang Changjia, ibibigay ko ang lahat ng bahagi ng Changjia, at wala kang makukuha," sabi ni Chan Changsheng. Tulad nito, maraming beses na itong narinig ni Tian Honghui, ngunit sa usapin ng mga babae, hindi na talaga mapigilan ni Tian Honghui ang kanyang sarili. Kung tutuusin, natural lang sa mga lalaki ang pagnanasa, at ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ay napakahina. "Dad, don't worry. I'm absolutely meticulous about my work. I won't delay my work because of these things," sabi ni Tian Honghui. Napabuntong hininga si Tian Changsheng sa kanyang puso. Kung mayroon siyang ibang pagpipilian, hindi niya kailanman ipagkakatiwala kay Tian Honghui ang isang mabigat na gawain. Nakakalungkot lang na si Tian Honghui ang nag-iisang anak na lalaki sa ilalim ng kanyang tuhod. Wala naman siyang choice. "Ngayon pumunta ako upang makita ang Aaron," sabi ni Chan Changsheng. Ang bagay na ito araw Honghui alam, dahil Aaron ay inilipat sa Hillside Villa, araw masagana ay pumunta upang magbigay ng mga regalo. "Tungkol sa pagtatayo ng bagong urban area, tinutulungan kitang makakuha ng posisyon. Pagkatapos ng opisyal na pagsisimula ng proyekto, maaari mong ihinto muna ang mga gawain ng kumpanya ng Changjia," sabi ni Chan Changsheng. "Posisyon? Tay, anong posisyon?" tanong ni Tian Honghui. He is now the head of Changjia Company. Kung masyadong mababa ang kanyang posisyon sa Fengchen at kailangan niyang makinig sa utos ng iba, talagang ayaw ni Tian Honghui. Siya ay isang taong mas gugustuhin pang maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix, ngunit hindi siya papayag na umalis sa kanyang posisyon bilang boss ng kumpanya para magtrabaho sa iba. "Ang taong namamahala sa proyekto, at ikaw ang bahala," sabi ni Chan Changsheng. Pinuno ng proyekto. Saglit na natigilan si Tian Honghui, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Akala niya ay isang casual na trabaho lang iyon, ngunit hindi niya akalaing ganoon kaimportanteng posisyon iyon. Dahil dito, medyo nasasabik si Tian Honghui. Nakaupo sa posisyong ito, makakakuha siya ng mas maraming pera kaysa sa naiisip niya sa kasalukuyan. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng pagtatayo ng isang bagong urban area ay hindi mabibilang ng ilang sandali. Maaari rin siyang makalusot ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng paglalaro ng basta-basta. Para sa mga kababaihan, ang Tian Honghui ay walang panlaban. Para din sa pera, wala pa ring panlaban si Tian Honghui. Dahil pera lang ang nakakapaglaruan ni Tian Honghui sa mga babae.
At mayaman ang pamilyang Tian, na sa matanda rin at walang kinalaman sa kanya. Alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit hindi ka maaaring kumuha ng anumang pera na hindi mo dapat kunin para sa proyektong ito. Tinitingnan ang ngiti ni Tian Hongwei, pinaalalahanan siya ni Tian Changsheng. Dahil dito, medyo nalilito si Tian Hongwei. Ito ay isang malinaw na posisyon upang kumain ng pera. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon? Dad, ito po ay lugar para kumita. Kung hindi ako mangha-hold up, ano pa ang silbi ng pagupo sa ganitong posisyon? Sabi ni Tian Hongwei. Malamig na sumangot si Chan Changsheng at sinabing, napakaliit ba ng pattern mo? Pera sa paningin mo. Ang proyektong ito ay hindi kasing simple ng pera para kay Chanjia. Ano ang ibig mong sabihin, Dad? Tanong ni Tian Hongwei, hindi alam kung bakit. Ang pinakamalaking shopping center sa rehiyon ng Asia Pacific, alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kulang sa Chanjia ay hindi pera, ngunit ang katayuan sa lipunan sa hinaharap, sabi ni Chan Changsheng. Katayuan sa lipunan. Sa opinyon ni Tian Hongwei, mayroon na ngayong sapat na katayuan ang Chanjia. Sino pa ang maihahambing kay Chanjia sa Yuncheng? Ang Cloud City ngayon, at ang hinaharap na Cloud City, ay sasailalim sa earth-shaking changes. Matatapos na ang Fengchen Commercial Building. Hindi ko alam kung ilang foreign investors ang maninirahan sa Cloud City. Sa oras na iyon, ano ang makukuha ni Chanjie? Nagpatuloy si Tian Changsheng. Ang pangungusap na ito ay bahagyang nagbibigay daan kay Tian Hongwei na maunawaan ang kahulugan ng Chan Changsheng. Kung ang mga dayuhang mamumuhunan ay pumasok, ang katayuan ni Chanjie ay lubhang maaapektuhan. Pagkatapos ng lahat, ang Yuncheng ay isang 18 tier na lungsod, at ang Chanjie ay maaaring mangibabaw dahil ang Yuncheng ay walang ibang mayayamang pamilya o kahit na mga kakompetensya. Ngunit ang hinaharap na sitwasyon ay hindi tiyak. Dad, nakikita ko, sabi ni Tian Hongwei. Alam mo ang isang umutot, pinaalalahanan kita sa huling pagkakataon, kung maglakas loob kang guluhin sa posisyon na ito, hindi ka lang papakawalan ng Aaron, kundi pati si Chanjie ay hindi ka pakakawalan. Huwag kang pumunta sa hakbang ng humiwalay sa relasyon ng ama-anak sa akin. Upang maiwasan ang maling pag-iisip ng Tian Hongwei, nilalagay lamang ni Chan Changsheng ang mga seryosong kahihinatnan ng bagay na ito sa harap ng Tian Hongwei. At sinabi niya na, talagang hindi nagbibiro, kung nagkamali si Tian Hongwei, upang mapanatili ang Chanjia. Ang engranding pulong ng Tian Chang ay hindi nag-atubiling paalisin si Tian Hongwei mula sa Chanjia. Nadurog ang puso ni Tian Hongwei. Alam niyang hindi nagbibiro ang matanda. Kung gusto raw niyang humiwalay sa relasyon ng mag-ama, hinding-hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong makabawi. Ngunit nakaupo sa ganoong posisyon na may sapat na langis at tubig, hindi nangangahas si Tian Hongwei na igarantya kung kaya ba talaga siyang maging matatag. Tatay, alam ko na ang gagawin. Hillside Villa. Hindi nagtagal matapos makita ni Han Sanchen si Chan Changsheng, dumating muli si Mo Yang. Siya ay nag-iisa at walang kasamang nakababatang kapatid. At ang lalaking ito, gaya ng dati, ay kuripot, kahit walang regalo. Ito ay nagpapaalala kay Aaron ng Mo Yang bago ang kanyang muling pagsilang, tulad ng isang iron rooster nang makita ni Mo Yang si Aaron, medyo kinakabahan pa rin siya bagamat siya ay isang bata lamang na nakatayo sa kanyang harapan, alam niyang hindi maikukumpara ang edad ng bata kasama ang kay Tian Changsheng, Mr. Aaron, nakalimutan kong dalhin ang regalo ko sa iyo, masayang lipat ng bahay, Mo Yang face sorry to Aaron said, ang pagiging kuripot-kuripot. Hindi ko alam kung anong klase kang tao kapag nakalimutan mong dalhin ang regalo mo. Hindi napigilan ni Aaron na matawa at sinabing, maiintindihan man ni Mo Yang o hindi. Natigilan si Mo Yang. Mukhang pamilyar sa kanya si Aaron, ngunit sa opinyon ni Mo Yang, ang relasyon nila ni Aaron ay hindi, parang kasing ganda nito, ang Aaron ngayon ay parang iba sa nakaraan, at parang napakalapit sa kanya, ang Aaron ay magkakaroon ng ganoong performance, kahit hindi niya napansin pamilyar na kapaligiran ng villa sa gilid ng burol, naramdaman ni Aaron na siya ay nakabalik bago ang kanyang muling pagsilang, siya at si Mo Yang ay napakabuting magkapatid, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Aaron kay Mo Yang, oh, mabuti. Na-flatter si Mo Yang at umupo sa sofa, manatili ka rito para sa hapunan ngayong gabi. Muling sabi ni Aaron kay Mo Yang. Lalong kakaiba ang naramdaman ni Mo Yang.
Bago siya dumating sa Hillside Villa, hindi man lang siya naglakas loob na maupo. Ngayon, gusto pa rin siyang itabi ng Aaron para sa hapunan. Ano bang problema ng sigasig na ito, Mr. Aaron? Wala man lang akong dalang regalo. Hinatid mo pa ako sa hapunan. Hindi ako masyadong interesante, sabi ni Moyang. Pagkatapos ng hapunan, may gusto akong kausapin sa iyo, sabi ni Aaron. Tumanggaw si Moyang, naging mabigat ang kanyang puso. Hindi maganda sa kanya ang Aaron ng walang dahilan, ngunit may sitwasyon na nagpapaunawa kay Moyang sa sigasig ng Aaron. Ngunit anong uri ng sitwasyon, at hayaan si Moyang na mag-alala. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ni Aaron si Moyang sa balkonahe sa ikalawang palapag. Ito ang silid kung saan nakatira si Jianglan bago siya muling ipanganak. Naaalala pa rin ni Han Sanchen na noong napili ang primary room, hindi nag-atubili si Jianglan na piliin ang master bedroom na may balkonahe, ngunit wala siyang kamalayan na sakupin ang pugad. Mr. Han, may mali ba sa akin? Nangunguna si Moyang na tanungin ang Aaron. Bagamat sa tingin niya ay sinubukan niya ang lahat para tapusin ang sinabi sa kanya ng Aaron, kung kaya niyang masiyahan ang Aaron ay depende pa rin sa Aaron, magre-retire ka na, hindi ba tanong ni Aaron? Ang pangungusap na ito ay hinayaan si Moyang na tumitig ng malaki. Matagal nang pinag-iisipan ni Moyang na magretiro sa Jiangho, dahil tiyak na madilim ang dulo ng kalsada, at karamihan sa mga taong tulad niya ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Upang magkaroon ng mapayapang katandaan, umaasa si Moyang na makaalis sa madilim na mundo. Gayunpaman, may mga pagkakataong hindi matulungan ng mga tao ang kanilang sarili sa Jiang. Ngayon ay ayaw ng umatras ni Moyang. Masyado siyang maraming kaaway. Kapag umalis siya sa posisyong ito, tiyak na gagantay sa kanya ang mga kaaway na iyon. Sa oras na iyon, si Moyang ay walang anumang countervailing power. Upang magretiro sa mundo, si Moyang ay dapat magkaroon ng isa sa mga unang kondisyon, iyon ay, ibigay ang lahat sa isang taong mapagkakatiwalaan ng 100%. Bukod dito, dapat tiyakin ng taong ito ang kanyang kaligtasan pagkatapos niyang umalis. Sa kasamaang palad, walang ganoong kandidato sa paligid ni Moyang, kaya isang ideya lamang na magretiro. Hindi kailanman sinabi ni Moyang sa sino man ang tungkol sa ideyang ito, kaya nang sabihin ito ni Aaron, lalo siyang nagulat. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Nagkunwaring nalilito si Moyang at nagtanong kay Aaron. Si Han Sanchen ay ngumiti ng walang pakialam. Hindi karaniwan para kay Moyang na magtago mula sa kanyang sarili. Kung tutuusin, malaki ang impluwensya ng bagay na ito. Hindi kailanman nais ni Moyang na ang ganitong uri ng impormasyon ay madaling tumagas, kung hindi, ang kanyang kalaban ay tiyak na magplano ng palihim. I can tell you that I'm the one you absolutely trust. As for why I know what you think, it's because in the future, you do, and you regret it. Sabi ni Aaron. Ang kinabukasan. Paano niya malalaman ang hinaharap? May kakayahan pa kaya siyang manghula? Hindi kailanman naniniwala si Moyang sa mga multo at Diyos, kaya biro lang sa kanya ang mga salita ni Aaron. Baka nanghula lang siya ng random. Bakit ako magsisisi? Nakangiting tanong ni Moyang. Dahil ang babaeng pinakamamahal mo ay namatay sa iyong mga kamay. Sabi ng Aaron. Hindi maitago ni Moyang ang ngiti sa kanyang mukha, dahil ngayon ay wala na siyang totoong babae sa paligid niya, at ang pinakamamahal na babae ay tila imposible kay Moyang. Alam mo bang hindi karapat dapat magmahal ang mga tulad ko? Marami akong babae sa paligid ko. Paano ko ibibigay ang buong kagubatan para sa isang puno? Sabi ni Moyang. You will in the future, but I want to remind you that in any case, don't give up your present status, otherwise, magsisi ka sa huli. Sabi ni Aaron. Bagamat medyo namangha si Moyang sa pagkakakilanlan ni Aaron, ayaw niyang maistorbo sa mga iniisip ni Aaron, na nagsasabing, sariling buhay ko, ako lang ang makakapagpasya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ibinaling ni Aaron ang kanyang ulo upang tingnan si Moyang at sinabing may kilay. Nakikita mo ba ang hinaharap? Tanong ni Moyang. Umiling si Aaron. Nakangiting sinabi ni Moyang, dahil hindi mo nakikita ang hinaharap, paano mo malalaman na pagsisisihan ko ito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag natapos ang kalsadang ito? Panipi. Although I can't see the future, I've experienced the future.
All these things I said happened before. Buti na lang naulit lahat ngayon. Sabi ni Aaron. Ang ganitong uri ng mga salita, makinig sa Moy ang nalilito, pagkatapos ng hinaharap. Ano ang kinabukasan? Kung ano ang hindi mangyayari at kailan, iyon ang kinabukasan. Paano mararanasan ang hinaharap? Para maging napakawalang galang, sa tingin ko dapat kang pumunta sa ospital. Iniisip ni Mo Yang na maaaring may mali sa utak si Aaron, kaya pinaalalahanan niya ito ng may kabaitan. Aaron ng isang ngiti, ang ganitong uri ng mga salita sa sinuman na makinig sa, sila ay Mo Yang tulad reaksyon, dahil ito ay likas na katangian ng tao. Ngunit dahil hindi sila naniniwala ay hindi ito nangangahulugan na hindi ito totoo. Aaron bilang isang personal na karanasan, ito ang katotohanan. Hindi ka naniniwala sa akin. Normal lang. Walang maniniwala na ang buhay. Walang maniniwala na ang buhay ay maaaring ipanganak muli, ngunit ito ay nangyayari. Sabi ni Aaron, at pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang kamay ng bola ng liwanag. Nagulat saglit si Mo Yang, at hindi nagtagal ay naramdaman niyang isa lang itong magic trick, kaya hindi na siya nagulat. We are good brothers in the future, so now, I'd like to tell you the truth of some things. For example, I'm reborn from the future, and I know everything about the future. Sa pamamagitan nito, ang buong katawan ni Aaron ay nababalot ng liwanag. Isang may sapat na gulang na anino ng Aaron ang nakatayo sa likod ng batang Aaron. Ito ang aking hinaharap na Moyang, at ikaw, bago ako matapos, isa pang eksena ang lumitaw sa harap ni Moyang. Ito ay isang kasino, hawak ni Moyang ang katawan ng isang babae na umiiyak. Ang eksenang ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Moyang. Bagamat hindi niya alam kung paano nilikha ng Aaron ang mga eksenang ito, ang kanyang damdamin sa eksena ay tunay na totoo, at kahit na ganoon din ang naramdaman ni Moyang. Sakit sa puso. Ang sakit mapunit ang puso at mahati ang baga. Tinakpan ni Moyang ang kanyang dibdib, kahit siya ay hindi alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganito. Hindi nagtagal, nawala ang eksena. Ito ang mangyayari sa hinaharap, maniwala ka man o hindi, totoo ito, sabi ni Han huminga ng malalim si Moyang. Ang akala niya ay magic ang lahat, ngunit ngayon ay hindi na ganoon kadali. Hindi ito magic. Ano kayang, paano mo nagawa yon? Tanong ni Moyang kay Aaron, mayroon akong pambihirang kapangyarihan. Hindi ko maipaliwanag ang mga bagay na ito sa iyo. Kung may pagkakataon sa hinaharap, ipapaalam ko sa iyo. Sabi ni Aaron, espesyal na tungkulin sa mata ni Moyang, ang pambihirang kapangyarihan ay isang espesyal na pag-andar, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay lumalabas lamang sa mga pelikula. Ngumiti si Aaron at umiling. Ang espesyal na kakayahan ay isang likas na regalo, ngunit ang kakayahan ng Aaron ay hindi kasing simple ng isang regalo, ito ay hindi isang espesyal na function. Nakangiting sabi ni Aaron. Bumagsak ang boses, biglang naramdaman ni Moyang ang kanyang mga paa sa lupa, lumulutang sa hangin. Hinayaan nito si Moyang na biglang magpanik, nagmamadaling sinabi, ito. Ganito ang pagbabalik ng responsibilidad, I how fly up. Han 3,000 lukang at almost peace Moyang, in the heart of a bad idea, this guy kuripot, also should give him a lesson. Si Aaron with a wave, Moyang direct fly out of the balkonahe. Hinayaan mo akong bumalik, balikan mo ako, gulat na sabi ni Moyang, sa susunod, dalhan mo ako ng sigarilyo. Nakangiting sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!